Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nabahala si Ador nang malaman niyang bangkay ng tao ang laman ng sako na balak niyang ipakain sa buwaya. Ngunit hindi niya na ipakain ito dahil wala ang buwaya sa lungga nito. Napilitan siyang itago ang bangkay at inisiksik sa damuhan. Samantala sa kanyang pagbabalik sa bukirin, napansin ni Negra Diabla ang isang helikopter na tila mababa ang lipad at hindi makalayo sa kinaroonan niya. Hindi niya alam si Artemis ang sakay sa helikopter. Nabagabag si Carmina sapagkat pagkatapos may libing ang kanyang lula, umalis na sila Aris at ang kanyang ama. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang Immortal. Nako, gutom na talaga ang buhaya. Pero paano na ito ngayon? Aalis muna ako rito. Talagang mahirap ang kalagayan ko rito sa farm. Kapag wala akong maipakain sa mga alaga, baka sila pang kumain sa isa't isa o magkainan. Pero hindi ko hahayaang mangyari yun. Pero paano na kung wala silang makain at ako ang kanilang kakainin?
Ha? Si Senyorito Aris yung nakamotor. Bumalik dito sa farm. No, delikado daw. Paano kung pupunta sa kinaroonan ng buhaya? Kailangan kong salubungin at pagsabihan ko siyang huwag pupunta doon dahil delikado. Senyorito Ares, huwag kayong pupunta sa kinaroonan ng buhaya. Naku, hindi na ako pinansin. Sobra talaga ang katigasan ng ulo ni Senyorito Ares. Sinabi pa noon, hindi raw siya natatakot sa buhaya. Pero sundan ko siya. May dala siyang barel. Yung binigay ng boss ng mga tauhan ni Sir Gadon. Paano? Kung anong gagawin niya doon? Putok ng barel. Delikado so. Paano kung binaril niya ang buhaya? Nagpahabol ang buhaya kay Aristao? Ano? Bakit? Anong ginawa ni Ares? Binaril ba niya? Hinamon niya hanggang sa tumalon ang buhaya sa bakod. Ano? Nagawa ng buhaya yon? Matalino ang buhaya. Kaya niyang lumipad kung gugustuhin. Imposible. Hindi mo ba susundan at aalamin ang anak ng matapang na taong yon? Kapag matagpuan yun, kasalanan mo yon. Ano? Kumilos ka na. Hanapin mo ang anak ng matapang na taong yon. Putok na naman ng barel. Ano naman kaya ang nangyayari, Inayabla? Binaril niya ang buhaya. Hindi niya dapat patayin ang buhaya. Dapat gaganti ako! Nako, Talagang gaganti ako. delikado ito. Gaganti raw si Inayabla. Nako, nanganganib si Senyorito Ares. At hindi pwede daw. Negra Diabla, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Sumunod si Ador. Pero hindi na niya ako makita. Hindi niya ako masundan. Kahit si Aris, hindi niya alam kung nasaan ako. Hindi nila alam na kaya ko pa ring ilihis ang buhaya saan man kami pupunta. Negra Diabla, nasaan ka na? Naroon na. Naligaw na si Ador, tao. Ang alam niya, napatay na ni Aris ang buhaya. Alam ko na ang gagawin ko. Magpapakita na ako kay Ador. Senyorito Ares!
Hintayin kong makalapit siya sa pinagtataguan ko. Saka ako lilitaw. Natatawa ako sa taong yan. Oh, wala na. Hindi na sumagot si Aris. Ay, papatayin ako ni Sargador kapag may masamang nangyari sa kaniyang anak. Aris! Nasaan ka, senyorito? Nasaan ka? Bakit ka sigaw ng sigaw? Ha? Binubulabog mo ang lahat ng nabubuhay sa gubat na to. Nadyabla, nasaan si Senyorito Ares? Hindi lalabas ang hinahanap mo. Kung ganyan ka, Ha? mabubulabog ang lahat ng buhay dito sa gubat. Nandyan ba si Ares? Iyan ang problema. Kinalaban niya ang buwaya. Binaril-baril niya, kaya galit na galit ang buwaya. Oh no. Halika. Halika, Dortao. Tingnan mo ang patunay sa mga sinasabi ko. Nag-aalala na si Ate Ivana. Alam niyang buksan ang kwarto niya. Kailangang malaman ito ni Sir Artemis. Hindi ko makita sa rooftop si Sir Artemis. Wala ang helikopter. Kung ganon, bumiyahe na naman siya. Pero, ngayon pa man din, ginamit pa pala niya ang helikopter na yon. Tatawagan ko ang cellphone ni Ate Ivana. Baka sumagot siya. Wala na si Aris. Nilamon na siya ng bayay, nadyabla. Nariyan ba ang baya? Nandyan ba? Busog na. Siguradong nakubli na. Kapag busog ang buhaya, natutulog na. Saan na natin siya hanapin ngayon? Wala na akong magagawa, Dortao. Ha? Hindi kayang hanapin ng kapangyarihan ko ang isang nilalang na natutulog. Kapag natulog ang buhaya, Komando, para na rin siyang bangkay. Nagsasanay na siyang mamatay. Ano bang ibig mong sabihin? Talagang mahina ang utak mo. Hindi mo pa naiintindihan ng sinabi ko. Ano bang klaseng sagot yan? Kapag natulog ang isang nilalang, nagsasanay na siyang mamatay. Ibig mong sabihin, kapag natutulog ka, para ka na ring patay. Ganon? Ganon nga. Dahil hindi mo alam kung magigising ka pa o hindi na. Oo nga, ano? Ano na ang gagawin ko? Anong isasagot ko kay Sir Gadon?
Sagutin mo na lang ang kaya mong sagutin. Basta wala na si Aris. Nasa loob na siya ng tiyan ni Buhaya Komando. Oh, bakit ngayon ka lang, Ador? Wala na si Senyorito Ares. Nilamon siya ng buhaya. Wala akong pakialam kung sino man yan. Kasama niyo rito sa farm. Boss, anak po siya ni Sargadon si Ares. Ganun ba? Oo. Matigas ang ulo niya. Ayaw maniwala. Ayaw makinig sa mga babala. Ano ba talagang nangyari? Bakit siya nilamon ng buhaya? Kasalanan niyo. Binigyan niyo kasi siya ng barel. Ano? At ano naman ang kasalanan ko sa nangyari kay Senyorito Ares? Kung hindi niyo siya binigyan ng barel, hindi niya sana binaril ang buhaya. Hindi sana nagalit ang buhaya sa kanya. Bakit kayo tumawa po sa ino? Iyan ba ang sinasabi mo? Kasalanan ko? Oo. Kung hindi niyo ibinigay ang barel, hindi sana siya Tama na! Galit na kayo, boss. Ayaw kong sinisisi mo ako, ha? Gusto mo bang ipasok ko sa bibig mo ang bunga nga ng baril ko? Huwag. Maawa po kayo. Gusto ko pang mabuhay. Kasi marami pa akong dahilan para mabuhay. Maraming ayuda Umalis dito sa ka na dito. Umalis ka na rito. Pumunta ka na sa kusina at magluto ka ng tanghalian natin. Boss. Dalian mo. Boss. Bisita kami dito. Siguraduhin mo lang na masarap ang hinahain mong pagkain. Pero, ano bang gusto niyong lutuin ko, boss? Maglitsyon ka ng manok. Opo, boss. Oh, Paupanhin po muna, boss. bakit naman? Wala na palang manok. Kinain ng mga sawa. Ano? Maaring dong sa bahaging yon nagtungo ang matandang babae. Mula roon, may nag-iisang bahay sa gitna ng kapatagan. Napapaligiran ng kakahuyan sa magkabilang gilid. May isa pang nag-iisang istrukturang nakikita ko roon. Parang isang butika sa gitna ng kakahuyan. Ipupokus ko ng maigi ang teleskopyo. Susubukan kong alamin kung ano ang nasa lugar na yon. Paano na ito? Ano ang sasabihin ko kay Sir Gadong kung hindi na niya makita si Ares? Paano ko sasabihin? Kailan ko pa may bibigay kahit man lang bangkay niya?
ako na lang sanang namatay. Ha? May tumatawag sa cellphone ko at naku, patay ka, Durga. Si Sir Gadon. Ano na ngayon ang sasabihin ko? Sasagutin ko ba? Pero kung hindi ko naman sasagutin, paano kung biglang pumunta rito sa farm? Ay, naku, may masamang mangyayari pa sa akin dito, kaya kain na lang sana ako ng... Naku, salamat, tumigil na rin ng tawag. Kaya, naku, tumawag na naman. Ay, si Sir Gadon talaga. Hello, sir? Ay, naku, galit si Sir Gadon. Ay, sir, nasa bulsa ko ang cellphone ko. Naku, ano bang sinasabi ko? Magsinungaling na lang ako. Sir, hindi ko po kasi narinig ang pag-ring ng cellphone ko. Si Ares? Wala po si Ares dito sa farm, sir. Opo, sir. Hindi ko alam kung nasaan siya. Opo, sir. Opo, sir. Bye. Ay, salamat. Ay, mabuti na lang, pero wala na. Papatayin ako rito pag... Ay, naku, nasaan na kasi si Ares? Ay, dito lang katapusan ng buhay mo, Ador. Patay kang matanda ka ngayon. Yaya! Yaya! Bakit, Carmina? Napanaginipan ko si Kuya Aris. Sinunggaban pa raw siya ng baya. Ano? O Diyos ko po. Nakakatakot. Parang totoo. Huwag mo nang isipin yun, ha? Panaginip lang yun. Sino ang nakamotor na kararating lang? Si Sir Artemis. Naalala ko, bumili nga pala siya ng motorsiklo. Ginagamit ko ang motorsiklo sa paghahanap ko sa nawawalang matandang babae. Sinong matandang babae po, sir? Ang misteryosong kalaban. Ha? Hinahanap ko siya. Gusto ko siyang makita at makausap. Siguradong babalik din po yun, sir. Hindi na ako maghihintay sa pagbabalik niya, Dahlia. Matutuntun ko rin ang pinagtataguan niya. Kung matutuntun nyo ang tinitirhan ng matandang yun, ano po ang gagawin nyo? Sisiguraduhin ko kung isa rin siyang tulad ko na isang estranghero na dayuhan dito sa mundo ng tao. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Pinihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and info, Bombo Radio Philippines.
Basta Radyo Bombo.